Naging mainit nga ang usapan patungkol kay Dwight Howard na mapupunta daw para sa koponan na Golden State Warriors. Ngunit kamakailan ang usapan na yan ay tinapos na. Nilinaw nga na tinanggihan si Dwight Howard na pumirma sa Warriors, at nilinaw na kung babalik si Dwight Howard sa NBA ngayong season, hindi na ito makakasama sa Warriors. Ayon kay Shams Charania ng Studiem, pagkatapos ng 2 araw na pagbisita ni Dwight Howard sa Golden State, pinili ng Warriors na hindi pumirma sa Free Agent Center. Naging kampante ang Golden State Warriors sa roster na mabubuo ngayon kasama ang bagong point guard na si Chris Paul. Nakikita nga ng Warriors ang magiging tulong na magagawa ni Chris Paul kasama ang mga superstar na sina Stephen Curry at Klay Thompson. Maging bukas ang mga shooter kapag nandyan si Chris Paul sa court dahil ang taglay na galing sa ball handler ang maging 100 upang maka-score ang mga taga-baril. Samantala, idinagdag ni Shams Charania na inaasahan niyang makikipag-usap si Howard sa iba pang interesadong mga koponan tungkol sa potensyal na bumalik sa NBA. Siya ay magiging 38 anyos na, at huling naglaro sa NBA kasama ang Lakers noong 2021. Sa 60 games na pagpapakita sa Los Angeles noong season na iyon, si Howard ay nag-average ng 6.2 points at 5.9 rebounds bawat laro. Sa kabila ng magandang ipinakita sa Taiwan noong nakaraang season, kung saan nag-average siya ng 23.2 points, 16.2 rebounds at 1.2 blocks kada laro para sa koponan na Taoyuan Leopards. Hindi nga naging sapat yun upang tuluyan na makuha siya ng Warriors, at ito ang nakikita na rason. Noong nakaraang taon ang center na si Kevon Looney ay maganda ang ipinakita at naging sapat nga ito para sa inaasahan ng Warriors para sa kanya. Naniniwala ang Warriors na magagawa ulit ni Kevon Looney ang ginawa niya dati, lalo na't ang matinding rebounds nito, at syempre hindi mapagkailan na malakas din si Draymond Green. Ang taglay na defensive nito ang nagpatibay sa koponan, at ang kalakasan din bilang sentro. Naniniwala ang koponan na sapat na ito upang punan ang mga kasama ng mga superstar tulad ni Stephen Curry, Klay Thompson at Chris Paul. Naniniwala ang koponan na Golden State Warriors na makakasungkit ulit sila ng kampyonato ngayong season kahit walang Dwight Howard. Uminit nga ang bulong-bulungan sa nakalipas na araw patungkol sa usapang trade kay Damian Lillard. Kung talagang ipagkakaloob ng Blazers si Lillard sa Miami Heat, isang pangalan naman ang nilinaw na tiyak na makakasama sa trade, si Tyler Herro ng Miami, na maaaring patungo sa ikatlong koponan bilang bahagi ng deal. Sa ngayon nga nabigyang liwanag kung aling mga koponan ang maaaring maging interesado sa mga serbisyo ni Tyler Herro sakaling matapos ang isang multi-team trade. Kamakailan ay inulat na ang Utah Jazz, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, at Charlotte Hornets ang lahat ng yan ay magiging interesado sa landing ni Tyler Herro bilang bahagi ng isang Lillard deal. Si Tyler Herro nga ay nasa isang mabuting pagganap sa ika-5 taon ng kanyang karera, at nanalo pa siya ng NBA Sixth Man of the Year Award noong 2021 hanggang 2022 season. Ngunit noong nakaraang taon siya ay hindi nakalaro sa kabuuan ng NBA Finals run ng Miami Heat dahil sa kanyang injury. Samantala, nagbigay si Tyler Herro ng 3-level scoring para sa opensa sa Miami sa panahon ng kanyang panunungkulan, at ito naman ang naging dahilan kung bakit interesado sa kanya ang ilang koponan na may ilang mga alalahanin sa paglikha ng perimeter shot na kayang gawin ni Tyler Herro.